Tulad ng issue ng confidential funds, galing sa hanay nila yon. O ngayon, sa Senado, baka hindi man po magtagumpay yung impeachment case kasi marami pa rin kaalyado si Inday doon. Although, sa issue ng confidential funds, nagbaliktaran. Di ba? Hindi na nangyari. Kaya si Inday, inatras na lang yung kanyang pagnanasa na makakuha pa ng confidential funds. Exciting mga kababayan yung mga balita ngayon. Kaabang-abang. Ano niya Mr. Maravillas yung mga magagandang kwento. Iwan ko sa inyo kung magandahan kayo ng kwentong ito. Sabi diyan, Dilima likely to be acquitted. Sabi po ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Sagit ng ulo ito, mga kababayan ni dating Pangulong Digong. Siya man lang po, mga kababayan, ang gumawa ng mga sakit niya ng ulo. Ito, siya pa rin ang may gawa nito. Citizen Rodrigo Duterte summoned as grave threats case gets going. Kita ninyo? Yung mag-ama po, in hot water, yung mag-ama, mga kababayan, pati si Inday. Ito pa, mga kababayan, usap-usapan daw, sabi ni Franz Castro, ang possible impeachment kay Inday. Sa Congress, may niluluto daw na impeachment sa Congress, mga kababayan, laban kay Inday. Ito pa, kaya lang damay dito yung ating gobyerno. New petition questioning secret funds filed in the Supreme Court. Kinukuyog na ng mga kalaban yung mag-amang Duterte sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Lahat po naman ito, resulta ng kanilang mga past actions. Sabi nga sa kasabihan, kung ano-an niya yung iyong itinanim, yan ang iyong aanihin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung detalye nito, mga exciting na mga kaganapan, mga kaabang-abang na kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga balita. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala mga kababayan ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific at saka mga bills payments po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Jilon Maravillas. Contact number niya 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So ito, unahin muna natin itong sabi ni Boyeng Rimulya na si Dilima po, malamang diretso na pong ma-acquit. Ito yung mga pangitain. At siguradong re-risbakan mga kababayan ito ang dating Pangulong Digong. Ngayon, sinisisi ng mga minions ni Digong yung ating administrasyon. Kasi sabi po ni Salmao Sidong Panelo, dapat inapil. Nagpasalamat kasi po, kaya ginagamit nilang propaganda against the administration ng mga minions ni Mao Diggs.
nagsanipod sa daan niya, yung mga Dilawan at saka yung Marcos at si Dilimaan niya malamang gamitin na attack dog sa mga Duterte ng Pangulong Bongbong. Bakit gagawin yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano yung benefits niya sa ganong sistema? At wala pong reputasyon ang administrasyong Bongbong, even yung mga naunang Marcos, yung tatay niya, walang ganong reputasyon po. Hindi man po tulad ninyong palaaway at vindictive yung mga Marcoses. Yung mga Marcoses nga po, tinambakan ng mga kaso. Yung mga nagkaso ba sa kanila, kinaso din nila, di ba hindi? Nagdefensa lang sila sa husgado. Pero mag-countercharge, walang ganon po. So ginagamit nila itong propaganda para siraan yung ating administrasyon. Si De Lima po nagpasalamat, malinaw yung kanyang sinabi. Dahil daw po, at least, hindi nangialam yung administrasyon. Now, ang tanong po, tama po ba? Tama kasi we have to uphold the judicial independence. Hindi man dapat po ang gobyerno nangingialam po sa desisyon ng husgado. Ang gusto nila, mangialam. What? So, bibitagin ninyo yung administrasyon. Pag nangialam, sasabihin ninyo, tingnan mo anya, talagang confirm anya, kakalkalin nila yung mga lahat ng mga previous cases ng mga Marcoses. Kaya anya na-acquit ng husgado yung mga kaso ng mga Marcoses kasi anya, nakaupo na. Di ba? Gagamitin nila yon na issue mga kababayan against the Marcoses pagdating ng araw. Kaya yung ating Pangulong Bongbong po, hindi nangingialam. Kasi po, may separation of powers po. Kayo, nung panahon ninyo, panahon ni Digong, kung nangialam kayo, problema ninyo yan. Kaya nga ito yung nangyari, mga kababayan, sabi dito sa balita, malamang ma-acquit si De Lima. Kasi nga po, weak yung kaso. Sabi nga po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, it is more of persecution yung nangyari kay De Lima. Imbes na prosecution, persecution. Ayan tuloy mga kababayan. Nag-backfire lahat. Ayan sabi dito, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said that former Senator Laila De Lima will likely be acquitted in her last drug case. Ito'y kasunod ng pag-allow ng korte po yung Muntinlupa RTC na makapag-post ng bail po si De Lima. Paliwanag mga kababayan ni Remulla, a non-bailable case anya when becomes bailable shows the kind of evidence the prosecution was able to establish in the eyes of the judge. So sabi niya, lumalabas kasi dito na ang kasong ito ay hindi talaga maaring bigyan ng piyansa kung malakas ang ebidensya. Ang kabaliktaran noon, kapag may na ang ebidensya, may piyansa. Remulla also said, emphasizing the independence of the judge in the said case. Nakita ng husgado, may na po yung kaso, mga kababayan, na isinampa. So, kaninong kasalanan ito? Yung mahinang kasong isinampa? Yung previous administration po. So, nagsampa kayo ng kaso, wala man pala kayong malakas na ebidensya. Pagkatapos, ituturo ninyo yung administrasyong Bongbong na dapat nag-appeal. Ano pa yung i-appeal? Yung mga naunang kaso nga na-dismiss na. Kaya sabi po mga kababayan ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, this is persecution, not prosecution. Kaya from the very start, walang kaso ito. Carpio referred to his dissenting opinion in the 2017 case of De Lima at the Supreme Court, emphasizing the necessity of establishing a corpus delicti or concrete evidence of the crime committed.
Walang konkretong ebidensya po, mga kababayan. Madaling sabi po, tahi-tahi yung kaso. So sabi dyan, in the context of the Limas case, Carpio argued that the required proof such as the actual drugs allegedly involved was not presented by the authorities or the witnesses. Parang ano yan eh, you are charged with murder, saan yung body? Saan yung taong pinatay? Pag wala kang mapakitang katawan ng namatay, you cannot prove the crime. There must be the body of the crime. The body must be there. Paliwanag mga kababayan ni Carpio. Parang yung may namatayan niya sa bundok, pero wala mang bangkay na ibinababa sa lungsod. Kwento lang. May namatayan niya doon. Nasaan yung bangkay? In the same way, mga kababayan, ito yung sabi ni Carpio, konkretong ebidensya sa krimen pag may pinatay, ipakita yung bangkay. Wala mang pinakita na bangkay, yung mga sabi, testigo. Nagbaliktaran po. Ngayon, bubultahan po ni Dilima si Maudigs. Pag natapasan niya ito, makalusutan niya ako rito. Matapos yung kaso, maabsulto ako rito. Umanda kang matanda ka. Parang ganon mga kababayan yung sinasabi ni Dilima. Lintik lang anyang walang ganti. Kaya sunod-sunod mga kababayan na kamalasan ang posibleng kaharapin ni Maudigs. Kung minala si Laila for almost 7 years, bubuelta ito lahat mga kababayan kay Maudigs. At malamang madamay pati si Inday. Yung politika po, political ambition ni Inday, malamang matunaw. What? Dahil po dito, siyempre matuturn off po. Because of this turn off events, matuturn off po yung mga mamamayang Pilipino. Tingnan mo niya itong mag-ama. Sinamo na si Digong ng Quezon City Court dahil sa pananakot kay Franz Castro. Tapos, si Inday naman po, ang sabi ni Castro, usap-usapan sa Congress na may impeachment case na ipafile. You see? Pero anya Mr. Maravillas, magtagumpay kaya pag pinasa na sa Senado? Malamang hindi magtagumpay kasi may majorityng kalyado siya sa Senado. Pero ibigay ko sa inyo yung itong balita. Posibleng impeachment or possible impeachment for VP Duterte. Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Pinag-usapan niya ng mga miyembro dito sa Kongreso na baka may mag-file ng impeachment case. Inaantay na lang yung complaint, sabi ni Castro. Ngayon, Mr. Maravillas, niya, tingin mo sino? Baka galing din sa hanay nila. Di ba? Tulad ng issue ng confidential funds, galing sa hanay nila yon. O ngayon, sa Senado, baka hindi man po magtagumpay yung impeachment case. Kasi marami pa rin kaalyado si Inday doon. Although sa issue ng confidential funds, nagbaliktaran. Di ba? Hindi na nangyari. Kaya si Inday, inatras na lang yung kanyang pagnanasa na makakuha pa ng confidential funds. Ito po, political strategy po ni Inday para gumanda-ganda naman yung kanyang reputasyon. Nasunog kasi siya, mga kababayan, dahil sa issue ng confidential funds. Sumama yung tingin ng mga mamamayang Filipino. Lumubog yung ratings po ni Inday. Tumambla na tuloy si Martin. Pumatas na po sa service si Martin. Pero yung mga kalaban ni Inday, mga kababayan, ayaw paawat. Ayan po, new petition questioning secret funds filed in Supreme Court. Another petition challenging the constitutionality of the controversial confidential funds was filed kahapon sa Supreme Court po. Ito ay final, mga kababayan nila, retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, Attorney Manuel Jukno Sichel, and former Senator Dick Gordon.
were among the petitioners who questioned the legality of the allocation, release, and disbursement ng confidential funds. Ito yata mga kababayan yung 125 million pesos na linunok ni Inday mga kababayan for 11 days na hindi maipaliwanag. Paano ginastos mga kababayan in 11 days? So sabi dito, they also asked the High Court to order Vice President Sara Duterte, Congress, and the Commission on Audit to provide documents showing how the Office of the Vice President spent its 2022 confidential funds. Named respondents in the petition were Duterte, the Office of the Executive Secretary, the Senate and the House of Representatives, the Department of Education, Department of Budget and Management, and the Department of Interior and Local Government, the Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation, pati yung COA. Sa kabaga, damay-damay na. Dahil mga kababayan sa so much love ni Inday sa confidential funds, nangingi kasi po. Matapos na bawiin pati ng Senado, nakita si Inday may paiwatig. Ingawan niya Mr. Maravillas. Mr. Maravillas, nakita mo si Inday during the departure ceremony ng ating Pangulong Bongbong papuntang Amerika. Parang hindi niya nagkikibuan silang dalawa ni Martin. Hindi ko nakitang nag-usap. Iwan ko sa inyo kung may video clips kayo po. Ayan po yung grab photo. Seryoso niya Mr. Maravillas yung dalawa nagkikinig sa Pangulo. Si Martin kasama po, si Inday, caretaker siya. Siya pa rin yung caretaker po ng ating administrasyon. May tiwala pa rin yung ating Pangulong Bongbong. Di ba? Tuloy pa rin ang unit team. So sabi dyan mga kababayan, the petitioners likewise asked the High Court to declare null and void Executive Order Number 2 in the COA's Joint Circular Number 2015-01 for being repugnant to the 1987 Constitution. The Joint Circular provides the guidelines on the establishments and liquidation of confidential funds, while Executive Order Number 2 issued in 2016 by Duterte's father, former President Digong, operationalizes in the executive branch the right to information and state policies to full public disclosure and transparency in provided exemption to such disclosure. The petitioner asked the court to prohibit the enforcement of the executive order and joint circular, which they said were unconstitutional because these were not laws passed by Congress. Yung salarin pala, yung tatay. Kaya namiyasa si Inday. Kasi yung tatay may kautusan pala na pinalabas noong kanyang panahon na hindi pwedeng ipasilip. Kung paano yung confidential funds linunok. So they argued that the executive order and the circular, when applied to the release and disbursement of confidential funds, violated Section 28 anya, Article 2 of the 1987 Constitution, which provides that subject to reasonable conditions prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full disclosure. Kailangan na niya may full disclosure kung paano ginagastos itong confidential funds na sinasabi nila. Kasi taxes yan ng mga mamamayang Filipino. Hindi nila pera yan. Ayan mga kababayan ang sunod-sunod na sakit ng ulo na bumabalot ngayon sa mag-amang Duterte kung saan ang may gawa nito. Sila man lang po para kumuha sila ng martilyo tapos iniampas nila sa kanilang sariling ulo. Yun mga kababayan ang ginagawa ng mag-ama. Yan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum.
Anti-aging po siya. Samo ka naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O, ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.